Magandang hapon, mga bata. Magandang hapon po! Bago kayo umupo, tatawagin ko muna si Dayan upang siya ang magmamuna sa atin sa simpleng panalangin. Kayo po ay tumayo ng mabuti at umupo. Amen. Amen! Ngayon, maaari na kayo umupo. Bago ko simulan, ako nga pala ang inyong magiging guro sa araw na ito. Ako si Teacher Jessica Marco. At ngayon, may sasabihin ko na akong kung paano nyo marireceive o makukuha yung mga prizes nyo mamaya. Dahil kung sino ang mga makikilako at magiging active sa aktibidad natin, ay makakakuha ng premyo. Pero bago yan, babasahin ko muna ang ating mga alitan. Ang ating mga alituntunin ay makinig ng mabuti, igalang ang lahat, at huwag maingay. Kapag nakikita nyong sinusuway ng mga katabi nyo ang mga alituntunin, ay maaari nyo siyang tapikin at sabihan ng huwag maingay. Ngayon naman, sino ang nakakaalala sa huling diniscuss ng ating guro? Ang inyong guro, nakaraang araw. Jeremy? Ito ay pandiwa. Ano ang pandiwa? Pandiwa ay ito ay nasa adversity. Tama. Ngayon naman ay dumating tayo sa ating bagong talakayin. Pangalang, pantangi at pambalan. Pero bago yan, alamin muna natin kung ano ang pangalan. Ano nga ba ang pangalan? Ang pangalan ay naglalarawan ng tao, lugar, bagay, hayop, at pangyayari. Sino sa inyo ang makapagsabi kung ano ang mga nasa larawan? Dayan? Tama. Ano naman ang nasa pangalawang larawan? Abigail? Tama. Ang sunod naman ay Kaiti? Sunod naman? Gian? Tama. Ang ikalimang larawan naman ay Vanessa? Ang nalaman ko na kalima ay parang Tama. At ang pangalim na larawan ay Vanessa? Tama. Meron pa tayo, 4 na larawan dito. Ano ang ikapitong larawan? Jeremy? Ito ay lahat. Tama. Sunod naman, Jahazel. Tama. Ang ikasyam ay Dubai. At ang panghuli ay Shelly. Tama. Ang mga pangalan ito ay may relasyon sa ating magiging bagong diskusyon. Pero bago yan, may babasahin muna akong usapin ng isang guro at ng isang estudyante. Ang gusto ko lamang ay nakinig kayo at may mga tatanungin ako. Ito ang kanilang pinag-usapan. Dang, halika, magpunta tayo sa Tikon Plaza. Maghanda ka ng isang awit at sasalita sa patikula. Sabi naman ni Dang, sige po, Teacher Lisa, pupunta po tayo sa bayan ng Bicol. Isasama natin ang aso kong si Kulot. Ang awitin ko po ay sa Ugoy ng Bigyan. Naintindihan po ba ang aking binasa? Sino ang dalawang nag-uusap? Trixie?
Tama. At saan sila pupunta? Zairi? Ano ang kakantahin ni Dang? Yamaya? Sa ugoy ng buya naman. Magaling. At ano ang pangalan ng aso ni Dang? Gigi? Poodle. Tama. Ngayon naman ay ating tatalakayin ang pangalang pantani. Ang pangalang pantani ay tumutukoy sa tiyak o tanging ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Ito rin ay nagsisimula sa malaking titik. At ang isang uri ng pangalan ay pangalang pambalana. Ito ay tumutukoy sa karaniwan o pangkalahatang ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Ito naman ay nagsisimula sa maliit na titik, maliban lang kung ginamit sa unahan ng pangungusap. Ang halimbawa nito, bumili ako ng papel kahapon. Yun ay tama dahil maliit na titik. Sa maliit na titik nagsisimula ang salitang papel. Sumunod naman ay papel ang binili ko kahapon. Ito ay mali dahil maliit na titik ang ginamit sa unahan ng pangungusap. At pangatlo, papel ang binili ko kahapon. Ito ay tama dahil ang ginamit na pambalana ay papel, ngunit nagsisimula ito sa malaking titik dahil sa unahan ng pangungusap siya ginamit. Naintindihan po ba? Base sa aking binasa kanina, narito ang pagpapangkat-pangkat ng mga pangalang pantani at pambalana. Ay, hindi po. Ayan, narito ang pagpapangkat-pangkat ng pangalang pambalana at pangalang pantani. Sa hari A, nandito ang pincer o guro, mag-aaral, aso, lasa, bayan, at awit. Dito naman sa hari B, sira, Lisa, dam, poodle, bipun lasa, bipun at sa uboy ng duyan. Sino sa inyo ang makakapagpuri kung alin dito ang pangalang pambalana at pantani? Trisha? Sa hanay A po mga pambalana. Sa hanay B, pagka. Magaling. Ngayon naman ay batid kung naintindihan nyo na ang ating aralin at ngayon naman bibigyan ko kayo ng pangkatang gawain. Hahatiin ko na lamang itong bilang ninyo dito sa aking kaliwa ang magiging unang pangkat at dito naman sa aking kanan ay ang magiging pangalawang pangkat. Sagutin nyo na yan at i-representa nyo mamaya ang inyong mga sagot. Tumulong po yung mga nasa likuran, bumaharap para mas maintindihan ninyo. Kailangan ko po bang basahin ang pamuto na nandyan? Naintindihan po ba ang mga binigay ng aktibidad?
Tapos na ba ang unang pangkat? Ayan, sino ang magrepresenta ng inyong ginawang aktibidad? Jeremy po. Ayan. Jeremy, presenta mo muna ang inyong kasagutan. Ito ang aming kasagutan. Sa aklat, ito ay B. Sa bansa naman ito ay Pilipinas. Magandang tanawin ay D. Sinitan River. Pagdiriwang buwan ng wika. Lalawigan ay Tirilo. Ang awit naman ay lupang hinirang. Ang sula ay panastang ng kabayan. At ang bulaklak ay ng pagkita. Bayani si Dr. Rizal. At ang huli ay Nara. Magaling palakpakan natin ang unang pangkat. Ngayon naman ay tatawagin ko na ang pangalawang grupo na siya magrepresenta ng kanilang kasagutan. So ito ang aming nagawang, ay ang aming presentasyon. Number 1 is Isabela Lalawiga, Rodrigo Duterte, Presidente, Agripay Caves, Cueva, Mongol Lapis, Augusto Buwan, Adidas Sapatos, Garano River Ilog, at ang huli ay Lunes Araw. Ayan, palakpakan din natin ang pangalawang pangkat. Ngayon naman, sino ang makapagbibigay ng pangalang pantani at kung paano natin ito ginagamit sa pang-araw-araw natin pamumuhay? Ulitin ko, sino ang makapagbibigay ng pangungusap ng pantani at kung paano natin ito ginagamit sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? O magbibigay na lang ako ng pangalan at kayo ang magbibigay kung nagagamit ba natin ito sa pang-araw-araw o hindi. Una, lapis. Nagagamit ba natin ang lapis sa ating pang-araw-araw na gagawin? Opo, dahil lapis ang ginagamit sa pagsusulat, lalo-lalo na kayo ay grade 1 pa lamang. Sunod, guro. Nagagamit ba natin ang guro sa Hindi pang-araw-araw? po. Bakit po hindi? Guluhan, di ba? Kasi siguro po ay tao. At hindi Iba yung pang-present sa ano? Hindi mo siya makakuha sa Hindi siya. Hindi. Ang gusto mong sabihin kung nakakatulong ba ang guro sa pang-araw-araw. Ayan. Sunod naman ay pera. Bakit natin nagagamit ng pera sa pang-araw-araw? Salamat, Ma. Pagbilan namin. Ako. Ayan. Ngayon naman ay mayroon akong aktibidad dito na ibibigit. At gusto ko kayo ang mismong magdikit upang sa ganun ay malaman ko kung tama nga ba o naiintindihan ko nga ba ang ating alalan. Sino ang gustong magdikit? Jeremy, Rachel, Aizen, Reynalyn, Gian, Kimberly, Wynette, Iris, Mama mo. Rachel. O, umupo muna. Mamaya sumay. Kaysa kung wala na, ano na, hindi ko magulo sa atas. Wala akong seven. Walang bigat mo.
Ayan, sino ang una mong tinawag kanina? Jeremy? Mamili ka dito at ikinig mo sa akin. Pangalawa? Pangatlo? Pangapat? Ilan ang tinawag ko kanina? Sino pa ang tinawag ko? Sino pa? Sino pa ang gustong magbibit sa harapan? Pauline? Si Anna? Ma'am, dito ba po yung sila? Bigyan mo naman si Reyna ni Edith job lang. Mula kay Victoria. Ayan, gusto kong basahin ninyo ang pagbalana at pagtangi. Isa-isa, simula sa pagbalana. Aso! Aki! Nasa! Pinser! Bayan! Likod! Sa ugol ng duyan! Likod nasa! Brand! Gudel! Lisa! Ayan, napakalakas! Napakagaling na Ngayon, gusto ko kayong maglabas ng kahit anong papel at isulat. Meron akong hinandang individual na gawain at dito mo malalaman kung kayo ba ay nakinig ng mabuti at naiintindihan ng ating Pwede na ba ito? Basahin ko muna at ako ang magbibigay ng halimbawa bago kayo. Lagyan ng pangalan pantani ang patlang upang mabuo ang talata. Ang unang bilang ay nasabot na para sa iyo. Sabado ng umaga, si Dayan ay pumunta sa parke upang magbisikleta. Kasama niya ang kanyang magulang na si Aling Grace at Ma'am Bobot. Nang oras na pananghalian, kumain sila sa Jollibee at doon ay nakita niya ang kanyang dalawang kaibigan na sina Eugene at Ian. Masaya silang nagkwentuhan. Ayan, gawin niyo na yan at ipili ako o tatanungin ko kayo kung sino ang gustong magpahagi ng kanilang kasasunan. Ano yun? Pwede na ba ito? Magsulat. Ay, Sino ang gustong sumagot? para sagot naman na. Ayan, Rachel, basahin mo ang iyong kasagutan. Sabado ng umaga, si Jeremy ay pumunta sa Santiago upang mag-bisikleta. Kasama niya ang kanyang mga magulang na si Aling Marta at mga Alonso. Nang oras na ng pananghalian, kumain siya sa Macdo at doon ay nakita niya ang kanyang dalawang kaibigan na sina Isaac at Charles. Kaya sila Ayan, palakpakan na ang ating
inyong mga magulang na gabayan kayo sa paggawa ng takdang aralin. Isulat na lamang ang takdang aralin upang sa ganoon ay